Pero yung pagsalubong sa bagong taon na yung magpapaingay ka, yung pagsalubong na ganun, kami, di na namin kailangan yun araw-araw. Ayos kami maingay. Kita mo naman ang boses niya. Hello everyone! Salubungin natin ang positibo, maganda, nakasmile ang 2024. So, si Always Mabel, nag-prepare ako ng pansit malabon. Nag-try lang. First time kong gumawa ng malabon. Siyempre, nung ginagawa ng YouTube, editon mo tingnan. Then, ang walang kasawa-sawang spaghetti ni Always Mabel na napakasarap. At, dinagdagan ko pa siya ng tigisa kami ng crispy pata. Pero oven ito guys, para less oil. So, less cholesterol. Oil lang. Okay. Cholesterol talaga yan. So, meron tayong maha, meron tayong puto na hindi kasama dapat dito sa aking table. Bakit ako meron yan? Nagpagawa yung anak ko, shout out sa Chini Bell, na nag-message siya sa akin na napakasarap daw ng puto ko at napakasarap daw ng maha ko. Ang tagal ko nang di gumagawa ng maha, years na. Pero, YouTube na naman. So, and meron kami ng wine, guys, na red wine, Apothic Red. Yeah, masarap yan. Yeah. California made. California made. So, natikman namin ito doon sa bahay ni kaibigan niya, na shout out sa inyong lahat. Team Millionaire ang nakalagay sa... Club Millionaire. No. Millionaires Club. Millionaires Club. Yakapin na natin yan para maging totoo yan. So, positive energy. Yeah. So, masaya lang. Yes. Yeah. Masaya lang tayo. Simulan natin sa masaya at masaganang pagkain ang 2024. Okay. Simulan na natin. Happy New Year! Happy New Year, guys! So, cheers muna tayo. Cheers! Okay, cheers! Masarap. So, kahit anong gusto mong unahin, bahala ka. Pero ako, gusto kong unahin yung pansit malabon. Yeah, ako rin. Ikaw maglagay. Ako maglalagay sa pinggan ko, ikaw maglalagay sa pinggan. Okay. Kanya-kanya na to. Kanya-kanya na to, New no? Year, kanya-kanya. New Year na kanya-kanya. Ano ba yan? New Year na bahala ka sa buhay mo. Tapos, lagyan mo siya ng konting lemon. Yeah. Ewan ko, hindi ako mahilig sa lemon sa pansit or sa ganito. Yeah. Ako gusto ko. Yeah. So, itong aking malabon, guys, wala siyang squid, wala siyang... Ano po nilalagay sa malabon? Simpleng malabon, pansit malabon lang to, guys. So, importante dito, meron siyang, ang nilagay ko, ground pork. Okay. Shrimp. Egg. Tsaka, ano tong green na to? Spring onion. Tama ba ako? Spring onion. Ito, ilagay natin ito dito. So, yon. At ang ating pata, kaya ito, niluto ko siya sa oven para less mantika nga siya. Unang subo, Happy New Year, guys! So, sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Happy New Year sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Happy prosperous New Year. Yes. So, shout out din sa aking Color Ad family. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa Rosedale Transport Group, mga co-workers ko. Ayun. Walang sinabi ang order talaga. Napapasarap mo talaga pag ikaw ang gumawa. Homemade. Yeah. Homemade talaga. Rate 1 to 10. Walang bola-bola to, ha? Rate 11. Natakot siya pa kahit di ko na siya pagluto eh. Oh. Mahirap na. No, masarap talaga. Masarap, guys. Mahirap lang talagang magluto. Actually, masarap din siya magpansit. Yung pansit bihon. Lahat ng pansit. Siyempre, ang ginagawa ng YouTube, di ba? So, kung ano lang ang gusto mong idagdag mo. Kung ano yung ayaw mo, di wag mong ilagay. Tsaka pala meron siyang chicharon, guys.
Yung chicharon ko galing Pilipinas, ano nga bang brand yun? Napakasarap niya nung chicharon na ginagamit Lapid? ko. Lapid. Hindi ko alam, basta. Binili ko yan sa Asian store. Oh. Grabe, ang sarap! Yeah, masarap. Ito, magiging tisoy ka dito. Mamumula-mula ka dito. Yan, gusto ko yung sabay paa. Tapos guys, yung sasawa namin, nilagyan ko ng onion tsaka sili. Yun. Ay. Ito pinakagusto ko sa sa pata. Minsan kasi wala akong mabiling ganito eh. Yung kasama yung paa. Kasi ang sarap kainin nung nasa loob niya. Ayan gusto ko. Ayan ang paa. Yan ang gusto ko, yung ganyan-ganyan niya sa loob. Ang sarap. Sus, magugutom namin kayo dito sa pagkain namin. Sobrang sarap. Batong. Nakakamayon yan. I know, hindi kaya mag-penetrate eh. Sa balat eh. Yeah. Sarap. Grabe. Hinay-hinay lang sa pagkain. Tsaka, para hindi tayo mag-aksaya ng pagkain, kung ano lang ang gusto nyo kainin, yun lang ihanda nyo. Yeah. Para lahat masaya, lahat makakain. Pero ito, ako talaga nag-decide na ito lulutuin ko. Kasi ito, wala namang to eh. Pag tinanong mo, ewan. So, kung ano yung gusto kong kainin, yun ang niluto ko. Yan ang masarap, yan ang gusto ko. Yeah, I know. Hindi naman taba yan eh. Hindi naman taba to, fats lang. Yan nga ang masarap sa pata. Yeah, malakit, diba? Malakit lang yan. Ang sarap ng pagkalutong niyo. Yan ang nagagawa ng oven. Diba? Medyo nasunog ko nga sa kabila. Kasi habang nakasalang ako naglalaba, nagluluto ako nito, para nangangamoy sunog. Pagtingin ko, ito na nga pala, nasusunog na pala. Yan. Sarap. Sarap nga. Grabe. Tsaka ang mura lang ng pata. Pag kumain ka sa labas, siyempre mahal na. Yeah, niluto nila. Tsaka para mas malasa na yung pata nyo guys, huwag lang basta pakulo. Ako naglagay ako ng ginger, naglagay ako ng onion, naglagay ako ng garlic, naglagay ako ng paminta, yung buong paminta, naglagay ako ng daw ng laurel. Yun ang nilagay ko doon. Para may lasa na siya. Sarap matain. Yeah. Spaghetti pie. Plate mo. Tapos, di ba, kung mapapansin nyo, walang same plate na rin. Para less hugasan. Kung mapapansin nyo guys, walang yung spaghetti ko. Bakit walang cheese na toppings? Kasi ginagamit ko yung yung singles para mas creamy yung spaghetti at mas malasa. So yung ganun yung ako. Single slice? Yung slice ba yun? Yeah. Yung parang tinapay ba? Yun ang ginagamit ko. Ano to? Kaya kahit hindi mo na kailangan, hindi ka na magbudbud ng ng cheese. Sarap din ng spaghetti. Siyempre, walang sinabing fast food dyan. Diba?
Sabi ko nga, pag nagluto ka, sasarapan mo ng sobra-sobra. Kasi ikaw ang kakain. Mas masarap pa siya kaysa sa Jollibee Spaghetti. Kasi yung Jollibee Spaghetti, konti na lang yung sauce. Tipid na yung sauce. Ito, pag ikaw nagawa, sagana sa sauce kasi gusto kung gaano kadami gusto mong ilagay, may ilalagay mo. Tsaka hindi na sa creamy. Natutoo lang. Nung una, nag-enjoy ako. Pero kumakain pa rin naman kami sa Jollibee. Siyempre, minsan, gusto mong kumain, ayaw mo nang magluto, di kakain ka sa kanila, di ba? Wala namang masama doon. Nagko-comment lang, tao lang. Yeah. Kaya Jollibee, please. Sarapan nyo naman ang spaghetti nyo. Karamihan naman doon mga Pilipino. So, pag napanood nila to, ibalik nyo yung dating lasa ng spaghetti nyo. Yung creamy. Basta masarap. Tsaka sasagana sa sauce. Di ba, pag kumakain ka, di baling mahal, basta nag-enjoy ka. Ang problema, mahalin na, di ka naman nag-enjoy, di ba? Yeah. Oh no! Dapat sagana sa sauce, hindi pagbukas mo ng Jollibee na tinake out mo ng Jollibee Spaghetti. Ay, sauce, Ginoo, hindi na pala kadami, ganun karami yung sauce. Kulang na. Pag sinabi ko pa sa kanila, kailangan pang mag-add, additional na bayad. Diyos ko po, samantalang pag nagluto ka, hindi naman ganun kamahal. Sa totoo lang. Magkano lang naman ang pasta, magkano lang naman ang ground beef, lulutuin nila lang madami. Wala ka naman nakikita ng beef eh. Hindi ko alam anong ginamit nila. Di ba? Yeah. Hindi sa sinasabi ko na masarap ang luto ko. Kahit sino sigurong, pamilya na nagluluto, syempre sasarapan nila yung nila, no? Pero dapat, kahit na may nagpapa-order ka or may maliit kang restaurant, huwag mo lulukoy ng mga tao. Kung ano yung pinakita mo, yun ipapakain mo, yun ang isi-serve mo sa mga tao, di ba? May hugot ka? May hugot ka ba? Bakit pinalit mo sa akin ng hugot? No, hindi ako naghuhugot. Para balikan ka ng mga customer, please. Sarapan mo ang luto mo. Tama. Huwag puro picture lang. Hindi Jollibee to Ibig lang namin sabihin, yung mga ibang restaurant na pag pumunta ka doon dahil excited ka, dahil nakikita mo sa retrato, pagkakain mo, imbis na mag-enjoy ka, sasabihin mo, naku, dapat sa bahay na lang. Sa bahay na lang tayo kumain. Mas masarap pa yung luto natin sa bahay kaysa dito. Hindi na ako babalik. Oo, yeah. Ganun, di ba? Tapos ang mahal mo pang maningil. Yeah. Tapos nakalagay sa picture mo, ang ganda-ganda, kala mo naman, totoo Kaya minsan, hindi umuulad ang... Alam mo, meron akong guys, peace lang, peace! Meron ako nakita. Comment lang to. Actually, etong year lang na to, hindi, nakalimutan ko na kung anong malaking restaurant yun. Hindi ko alam kung anong restaurant. Mahirap na magbanggit, pero i-search nyo na lang. Yung isang customer nagdemanda doon sa restaurant na yun dahil yung sa picture na pinapakita nila na ganun, mukhang ganun kasarap, ganun nung i-serve ang layo ng hitsura doon sa nasa picture. Nagdemanda yung customer. Nanalo yung customer. Kasi parang panloloko na rin yun, di ba? Na nasa litrato ganito tapos nung i-serve mo, hindi ganun. Panloloko yun. Kasi guys, bakit kami nagko-comment sa mga nakakainan na namin? Kasi pagkain ng ating vlog, di ba? Walang masamang mag-comment naman siguro. Kaya, para ayusin. Yeah. Tsaka kung mapapansin ng mismong may-ari ng restaurant, bakit siya nilalangaw? Nilalangaw means walang customer. Para sa isa lang. Kasi, kumakalat kasi yan guys di ba? Let's say ako kumain ako. Then, ikukwento ko ngayon sa mga kaibigan ko, ay naku, huwag kayong kumain doon. Bukod sa mahal, di naman masarap. Kaya nga. So, ganon. Pero pag kumain ka, nag-enjoy ka, masarap. Naku, kumain ka doon. Ang sarap, pre. Sabi ko sa'yo, mag-enjoy ka. Iga-guarantee nung... Yes! Nung sa ibang nila kaibigan. Yeah. Lalo na ako, Diyos ko, kilala ako na talagang sasabihin ko yung totoo kasi ayaw ko ng plastic na tao. Okay? Okay? Talaga. Ayaw ko ng plastic na tao. So, minsan nakakasakit ako pero totoo lang ako.
ayaw ko makipag-plastikan sa mga tao. Oo, ganun yun. Ganun si Always Mabel. Para i-improve, di ba? May mga hugot kami, wala kaming hugot. Para kung mapanood ito ng may mga maliliit na restaurant, kung bakit kayo nilalangaw, kung ano ang mga nasa picture nyo, yun ang gawin nyo sa customer para balikan kayo. At saka yung luma nyo ng pagkain, huwag nyo nang i-recycle, no? Oo, yes! I-recycle. Yeah! Panluloko pa rin yun. At saka pagka sumakitan siya ng customer nyo dito sa Canada or sa US, pwede pa kayo mademanda. Totoo yun. Oh no! Huwag nang paulit-ulit na siniserve na nanghihinaya ka. Kung mapapansin ninyo yung mga Chinese restaurant, 'di ba? Ano 'yan, yung kung iisipin mo, hindi kaya nalulugi tong mga to, samantalang kung kumain ng mga tao, ang daming natitira. So siguro, napag-aralan ng mga Chinese restaurant na maraming nasasayang. So ngayon, kapag kumain ka at hindi mo nang ubos, babayaran mo sa yan. mga itoyoken, yung mga buffet. Itoyoken, yeah. Diba? Pero mag-e-enjoy ka kahit na mahal yan. Mag-e-enjoy ka naman sa pagkain, diba? Yeah. Ganun. Sarap. Sarap ng paa. Kailangan mabusog ngayong New Year kasi para isang taong busog. Naniniwala ba kayo sa ganun? Mas tipid yun. Pagka tapos mo nito, isang taon ka kung busog, hindi ka bibili ng pagkain. Busog ka na isang taon eh. Ako basta naniniwala. Talagang sinusunod ko. Hanggat may may pambili ba ako, talagang nagsusuot ako. Nagsusuot talaga akong bilog-bilog. Kahit wala akong pagkain sa mesa ng marami. Parang first time mong New Year na nandito ka, lagi lang, di ba? Lagi ako nasa biyahe, no? Second New Year ko na to. Yeah. Okay, so yun guys. Ay, hindi. Ito yung parang first time niya. First time mo nagkataon sa off mo. Yeah, no. Tama, ito nga. Tama. Yeah. So yun guys, ako talaga nagsusuot ako ng kahit wala akong pagkain sa mesa, kung ano lang yung pagkain namin na normal. Hindi ko kasi ugali na yung naghahanda, kasi alam niyo kung bakit. Hindi katulad sa Pilipinas, marami kang kapitbahay kung mayaman ka, or kung kaya mong bumili ng pagkain, marami kang pagkain sa mesa, di ba? Yun ang paniniwala kasi nating mga Pilipino. Pero dito kasi, wala namang ibang kakain kundi kayong pamilya lang. Katulad ng mga apo ko, hindi naman, spaghetti, kinakain ng apo kong bunso. Yung panganay, itong hinanda kong to, hindi niya kinakain to. So, mahirap magluto ng pagkain na iba't ibang klase. Basta kung ano lang ang gusto kong kainin ngayong New Year, yun ang hinanda ko. Tapos, syempre, hindi ko makalimutan magsuot ng bilog-bilog para pera, pumasok ang pera. Paano ka magkakapera? Di magtrabaho ka. Wow! Diba? Katulad nito, pag maraming nanood nito, may dollar akong papasok. Pero pa rin yun, di ba? Nakapula, o di ba? Kailangan masaya. Ganon, para buong taon maging masaya. Nasa sayo pa rin ang pagunlad, nasa sayo pa rin kung paano ka maglagay ng pagkain sa mesa. Siyempre, magtrabaho ka, di ba? Yeah. Lahat talaga paghihirapan mo. Hindi yung maghihintay ka lang na porket pinrovide mo lahat ng prutas na yung mga bilog-bilog na yan eh. Yung mga pinya ng daming mata. Titilos ka pa rin. Pero yung pagsalubong sa bagong taon na yung magpapaingay ka, yung pagsalubong na ganun, kami, di na namin kailangan yun araw-araw. Kaya kami maingay. Kita mo naman ang boses niya. Buti naman din namin yung sarili mo, hindi yung ako lang. Hello? Ano yan? Buti naman. Humina na yung pandinig ko kasi nakakapasok na eardrum sa lakas eh. Ito pa guys, minsan nagluluto ako or kahit anong ginagawa ko, minsan may bigla akong maaalala, matatawa na lang ako. Bakit kanyo guys? Nung isang araw, lagi ko kasi pinapanood. Alam nyo guys, ako, Katoliko ako, pero nanonood ako ng Catholic Mass, nanonood ako ng Christian, nanonood ako niyan. Kasi, syempre, di ba, pag malayo ka sa pamilya mo. Ako, hindi ko pamilya. Hindi, syempre, wala tayong kapatid, wala tayong magulang, di ba? Dito.
Oo nga, dito nga. Ang bilis ko magsalita. Dugtungan mo, binibitin mo yun. So, yun. Nanonood ko ng mga ganyan. So, para akong nanood ako kay Father Fidel Roja. Basta. Pinapanood ko yan kasi pag nagsa-sermon siya, guys, parang pakiramdam ko na nasa simbahan ako talaga, na nandoon ako mismo sa kanyang pag-sermon. So, panoorin nyo yung December 31 niya na mass. Kasi tungkol sa pamilya, yung topic doon. So, yun. So, nanonood ako. Talaga sumusunod ako kahit nasa bahay lang ako, guys. Tapos, sabi ko sa kanya, peace be with you. Anong sabi mo sa akin? Akala ko ba aalis ka na ngayon? Sabi mo kanina, aalis ka na. 2:30 kailangan, nandito na ako. Tapos nandito ka pa hanggang ngayon? Peace be with you. Sabay ganun nung nagulat ako. Ay, naku. Buti na lang, nandiyan ka, Father. Kung hindi, nagtuloy-tuloy na to. Yeah. Ay, nako. Ako naman, nagpapasalamat kayo kay Pastor Ed Lapis. Kung hindi na ako nakapagpigil eh. Thank you, Pastor Ed Lapis. No, seriously, nakikinig ako kay Pastor Ed Lapis dahil nakikita ko siyang nanonood eh. Naluha tuloy ang kakatawa. So, ayun, nakakabawas ng depression sa pag may pinagdadaanan ka gano'n, na enlighten ka, na yung na-feel mo, it gets lighter, parang nababawasan yung bigat sa balikat mo pag nakikinig ka ng yun. So yun, nakakatawa lang kasi minsan, guys, no? Ganun ako talaga, ganun ugali ko. Bigla akong magagalit, tapos wala lang, kasi gusto ko lang ilabas, yung naiinis ako, pero gusto ko lang ilabas, pero hindi ako galit. Puro kabalata. Ay, puro lang talaga ako balat eh. Ikaw, puro katawa. Kailangan talaga kainin ng balat, kasi bukas, hindi na yan masarap. Hindi, meron ng makunat eh. Tapos talaga. Yeah, tikman ko yung mahablang. Tikman ko yung Kaya yung isang yung puto, buksan mo please. Sarap. Ang sarap niya rin magputo. Pero hindi siya mahilig sa puto. Yung mga apo namin, di ba? Yeah. Gusto nila to. Yeah. Pero nasasarapan ako sa puto, kaya lang hindi ako mahilig. Puto, kutsinta, pag pinagpili, ayoko rin ng kutsinta, mas gusto ko puto. Pero hindi ko talaga hilig. Gusto ko yung kutsinta. Ako ayoko ng kutsinta. Never pa akong gumawa ng kutsinta. Magputo na lang ako kaysa kutsinta. Gusto ko yung kutsinta. Basta yung yung kutsinta na makunat-kunat, yun gusto ko. Pero yung kutsinta na malabsak, ay naku. Ayaw ko yan. Ano yan ko? Mahabang ka. Sana pata na lang ako. Para ubos ka na ngayon. Oh no! Isang kainan lang ng tao, wala ka na sa mundo. Ganon. Yeah. Diba? Ba't mo plastic to? Kasi dyan, nakabuyang-yang. Ngayon, 2024, ako ang wish ko sa hindi para sa akin, not only for me, not only for my family, para sa buong mundo. Alam nyo, ano ang sekreto ng pag-asenso ulit ng bawat bansa? Mawala na yung mga power hungry na mga leader. I mean, mawala na yung gera, mawala na yung galit sa isa't isa. Wala na yung mga inggitan, hindi lang sa bawat bansa, kundi sa bawat tao. Diyan nasisira, nahihirapan ang bawat isa sa bawat bansa pagka nagkakaroon ng ganun, yung mga gerahan, yung mga patayan. Naiapektuhan ang buong mundo eh. Yung mga power hungry ng mga leader. Kung maibabalik sana yung magkakaroon ng peace and harmony sa bawat bansa, imbis na naggegerahan ng bawat bansa, kundi magtutulungan, pati sa economy,
ang ganda ng magiging resulta. Yung mga trade ng bawat bansa magkakaroon. Wala nang hindi competition ng mangyayari, kundi tulungan. Yun ang wish ko sa itong 2024 para sa buong mundo. Magkaroon na ng kasaganahan. Ano ang sikreto para maging magasagana ang buong mundo, ang bawat bansa? Peace and harmony. Wala nang mga greedy na mga power hungry na mga leader, kundi magkaroon lang talaga ng pananampalataya, hindi lang sa Panginoon, kundi sa bawat isa. Magkaroon ng tiwala, walang traidoran, as in talagang pagmamahal sa bawat isa. Yun lang ang wish ko para sa year 2024 and beyond. Yun, Happy New Year. Ikaw? Happy New Year, guys! So, kung anong wish mo, wish ko na rin. Isa lang. That's it for today, guys. I love you all. Bye! Happy New Year ulit! Happy New Year!